Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning. Migalab shoutout. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang tanghali, hapon, or gabisan man sulok ng mundo. Migalab shoutout. Sa mga kapwa ko po, OFWs around the world. Hello. Migalab shoutout po sa inyong lahat. So ito na, mga lalabs, mga vayots. Ay isang 3-star general na si Western Command Alberto Carlos ay sinibak ni Bongbong Marcos at siyempre ni Ma'am Xi sa pwesto dahil dito sa issue ng new model or itong secret agreements ng Marcos Jr. administration sa China. Na parang palpak yata, tapos ang sisi kay Duterte dahil si Duterte daw mayroong, di ba matatandaan natin si Bongbong Marcos nagsabi na mayroon daw gentleman's agreement si Duterte nung kanyang administration sa China na yun, sabi niya wala daw siya ma-record nakikita, etc. So yun, no? So puro sila Duterte hanggang sa nabuwisit itong China. Noong una, naglabas po ang China ng kanilang sinasabi according dito sa Manila Bulletin na kung saan ay ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang may gentleman's agreement sa China. So ngayon, dininay yun ng administrasyon or ng mga siyempre tauhan gaya na Gibo Teodoro, Department of National Defense. So, dininay nila yon ni Jonathan Malaya ng National Security Council at ng AFP General na si Romeo Browner na hindi daw totoo yon. So, ngayon, naglabas ulit ang China. Sana yun? Kasi nag-deny sila nung una na totoong may gentleman's agreement ang Marcos administration pagpasok ng year 2022. So ito yon. Dito sino ba itong asawa ni Hi Louie? Teodoro Locsin. O ayan o. Sino bang kasama niya dito? O ito. And check. Yan. So ito yung message ng Chinese Embassy. Kahapon to lumabas ha. Nasabi dito, China claims audio proof of South China Sea agreement with Philippine military officials. Kasi nga sa unang sinabi doon ng China, kasali din dito nakalimutan ko ng pangalan nito. Tidiboy Locsin. Ito siya, kasali na dating DFA Secretary ito ni Duterte at ngayon administrasyon ni Bongbong Marcos ay isa na itong ambassador ng Pilipinas doon sa United Kingdom. So kasali siya sa pakikipag-usap doon sa secret agreement ng Marcos Jr. administration with China. Ngayon, nag-deny mga lalabs, mga vayots. Ang kampo, syempre, i-deny lagi mo dahil una na lang sinabing wala. Tapos, ang sabi ng China, meron. Meron daw audio. So, ngayon, ano na naman sila. So, sabi ng Manila Times dito, ngayong araw lang na to, ang kanilang balita, sabi dito, truth of China's new model claims must be laid bare. Sabi daw ng Pilipinas. On Tuesday, the Chinese Embassy in Manila presented what it claimed was a recording of a telephone conversation, may sila pag-uusap, between the unidentified embassy officials, ito kasali, Western Command, na yun na Chief Vice Admiral si Alberto Carlos na ngayon ay sinibak na ni Bongbong Marcos or ni Liza Marcos sa kanyang trabaho. Dahil na
na ano yung pangalan. Sa dami ng involved dito, TD Boy Locsin, itong si Vice Admiral Alberto Carlos, Gibo Chodoro, Jonathan Malaya ng National Security Council, at itong general ng AFP na si Romeo Browner, pero yung sinibak ni Bongbong Marcos ay itong si Alberto Carlos na Vice Admiral, no, ng Western Command Chief. So sabi pa dito, ang usapan kasi ay when the latter purportedly agreed to China's new model for operations to supply the Philippine outpost on Ayungin Shoal and confirmed that Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr., National Security Advisor hindi pala si Jonathan Lyon, Eduardo Anyo, and Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner. So, si Jonathan Malaya, saan ba siya, sa AFP? Hindi ba doon din yun sa National Security Council? So, ito sila. So, bakit ito lang si Alberto Carlos yung sinibak ni Marcos? Itong si Gibo Chodoro, itong AFP Chief General na si Romeo Browner, at saka si Eduardo Anyo, hindi sinibak, pati si TD Boy Locsin. Kung talagang pumunta sila sa China, nakipag-usap doon sa Chinese government na hindi alam ni Bongbong Marcos. Pero imposible po yun, mga lalabs, mga bayots. Nagagalaw ang mga taong ito na walang kumpas ni Bongbong Marcos. Or baka sabihin lang ni Bongbong Marcos nga bangag ako that time. Lango na lango ako sa ipinagbabawal na pulboron kaya hindi ko alam na nasabi ko pala yon. So sabi pa dito, the claim by the embassy is alarming in the extreme and may represent the most aggressive move yet by Chinese government against the Philippines over control of the West Philippines. Nako. Booking kasi kayo. At ito pa kung paano sila ngayon na booking. Kasi meron dito, itong sa conversation ng Philippine government, ng mga sangay ng gobyerno, AFP, DND, at saka NSC, or National Security Council, meron ditong pag-uusap. O, ito yun, no? Pero, basahin lang natin dito yung napag-usapan ng China diplomat, having etc. doon sa Ayungin Shoal. Pero dito po tayo mag-focus sa itong AFP Western Command Chief. Na ang sabi niya dito, sa phone yata ito yes, that is correct. First of all, we all agree to take action to de-escalate tension in Ayungin Shoal. And I'd like to confirm the Philippine side agreement to the proposal. The proposal was actually given me by your side through Colonel. So ito yung sabi ni Alberto Carlos dito, AFP Western Command. So sabi pa niya dito, so we agree to that 1+1 proposal. And I have my bosses, or yung kanilang mga boss. Sino kaya to? Gibo Chodoro. Ay, di lang yun. Bongbong Marcos, Gibo Chodoro, yung si Alberto Anyo, tapos si Browner. I have my bosses, concurrence to the agreement, to the proposal, and I confirm that. Sabi pa ng Chinese diplomat, I understand that's the result of their discussion, and of course, you will only transport food and water or humanitarian subsistence. So, ito pala yung pag-uusapan nila, na magbigay lang sila or maghatid lang doon ng mga pagkain, tubig. So, sabi pa dito ng AFP Westcom Command Chief, correct. Kasi itong sabi ng China, ulitin ko,
I understand that's the result of their discussion, and of course, you will only transport food and water or humanitarian subsistence. So, correct daw, sabi ng AFP Western Command. Chinese diplomat. And thirdly, the Philippine side will notify us 2 days in advance. So, bago, itong kasunduan pala ng administrasyon ni Bongbong Marcos between China, kapag naghahatid ng pagkain o mga resupply doon sa Ayungin Shoal sa barko ng BPR Sierra Madre ba yun? Kailangan ipaalam muna ng side ng Pilipinas 2 days before. So, sabi pa dito, notify us 2 days in advance. Sabi ng AFP Westcom Chief, I confirm that I can do that. So, sabi naman ng Chinese diplomat, last, of course, this proposal has been approved. So, hindi niya inano dito yung, parang inanuhan lang na, hindi pinaalam yung pangalan kung sino yung nag-approve dito sa banda sa side ng China. So, pero dito, may pinangalanan dito, approved by, yun, so, baka si Marcos tong nag-approve, hindi lang nilagay ang pangalan dito. So, ang sinulat lang dito, General Browner, Secretary Gibo Teodoro, at Secretary Anyo. So, sabi pa dito, yung reply naman ng AFP Western Command Chief, that is correct and I confirm that also. So, ngayon, deny nila to. Bago pa man nagsalita itong si Gibo Teodoro at itong si Browner, itong AFP General, sa media, hindi sila nag-usap. Kaya magkaiba ngayon ang kanilang sinasabi. Ang sabi dito ng AFP, balita ito ng DZER News, nagpatawag ng press conference itong Armed Forces of the Philippines. Ang sabi, yung audio daw recording ng China sa West Philippines na yan ay posible daw deep fake, sabi ng AFP. Pero, ang sabi naman ni Gibo Teodoro ay ano daw yan, anti-wire tapping. So sabi pa dito ng PT4 balita, sabi dito, sa nangyaring ambush interview sa side lines ng 24 Maritime Security Symposium, tinabla ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ang umano'y phone conversation sa pagitan ng Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos at isang Chinese diplomat hinggil sa umano'y new model agreement na gagawin para sa resupply mission sa mga tropa na nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi pa dito, take note ha, sabi tinabla daw. Paano tinabla? O ito, ayon pa kay Gibo Teodoro, kung talagang nangyari ito at ipinakalat ng isang opisyal ng Chinese Embassy, isa itong patunay na paglabag sa anti-wire tapping law sa bansa daw, ng bansa. Tama nga namang tinabla ni Gibo. Paano tinabla? Dahil inamin ni Gibo mismo dito, hindi man diretsahan, pero sa pagsasabi niyang ito ay anti-wire tapping, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang sila, si Secretary Anyo, si Gibo Teodoro, si Romeo Browner ng AFP, ay may pag-uusap kasama ang Chinese government na siyang dinideny nila ni Gibo Teodoro, pero nahuli din naman sa kanyang sariling bibig. Kasi bakit? Sabi ng AFP Chief General na si Romeo Browner, deep fake daw yun, yung voice record. Pagdating dito kay Gibo Teodoro, anti-wire tapping, so malinaw, meron silang napag-usapan na dinideny, na booking lang sila ngayon, kaya ang pinagbuntunan nila ngayon, itong si Alberto Carlos. Ito yung kanilang tinanggal, pinag-leave kunwari,
na hindi alam kung anong dahilan, pero wag natin kalimutan na yun ang nangyari din kay Jose Calida na inupo ni Marcos doon sa COA. Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Vic Rodriguez na nangyari ang nagtrabaho sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil ayaw na ng administrasyon ni Bongbong Marcos kaya pinaalis at sinabi lang na mag-leave or mag-sick leave or magpagamot. Aalis na sa trabaho, sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil may sakit at magpapagamot. Malinaw po yun, may nauna. So, hindi na to bago. Ayaw lang sabihin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na sinibak nila si Alberto Carlos na kawawa na kung saan hindi naman siya dito talaga ang may pakana ng new model agreement ng Marcos Jr. administration sa China. Malinaw po dun sa voice message na sinabi ni Alberto Carlos ng Western Command Chief, I have my bosses. So, mayroon siyang mga boss, mga amo niya. Sino yun? Marcos Jr. Gibo Teodoro. Secretary Anyo at saka si Browner ng AFP. So, yun. Pero, para i-save ni Bongbong Marcos ang itong mga puwit at mga dumidila sa kanyang puwit, itong tatlong na to, Browner, Gibo, at saka Anyo, para ma-save sila dahil baka matuluyan siya dong mag-aklas itong mga yon. So, si Carlos, Alberto Carlos na to, yung tinanggal. So, talagang hindi na ngayon madidinay pa ng Marcos administration na mayroon silang gentleman's agreement na kung saan ay wala silang pwedeng sisihin dati, si Duterte, meron. Wala man kay Duterte. Since 1995, Ramos administration hanggang kay Pinoy, hanggang kay Duterte, status quo ang usapan dyan. Walang babaguhin. Kung ano yung napag-usapan noong 1995, hanggang 1999, through hanggang kay Pinoy, ganun din kay Duterte. Nabago lang dito pagdating kay Marcos Jr. dahil yung usapan siguro doon kung ano yung inutos ng American government, yun yung propose doon sa China. Yung nagkaunsyamihan, so ang sisi kay Duterte. Mga buisit kayo. O ngayon, palpak sila. Ang gusto pa ngayon ni Gibo Teodoro, maniwala tayo sa kanya. Hello, Gibo Teodoro. Pag-sure diha, oy. Papaniwalain mo yung sarili mo at yung mga tangang loyalista na yung iba, andun, pumila doon sa Central Bank dahil magkolekta ng tag 1 million kuno nilang pamigay ng gobyernong Marcos. Ayan.